sa matinding pagbaha. Ngayon ay nauugnay sa isa sa pinakamalalaking anomalya sa puntulan ng pamahalaan. Natutuwa ako sa payong. Natutuwa ako sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit. Flood control budget na dapat ay depensa laban sa kalamidad ngayon iniimbestigahan dahil umano'y nauwi sa ghost projects. Substandards na trabaho at bilyon-bilyong nawawala. Nagpapakita sa mga pandinig sa Senado at Kongreso ngayong 2025, isa-isa nang lumalabas ang mga pangalan ng mga kontraktor at kumpanyang umano'y kumuko ng malalaking kontrata. Unang lumutang ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Ayon sa mga ulat, sila ang nakakuha ng flood control projects gamit ang iba't ibang kumpanya tulad ng St. Timothy, Alpha and Omega General Construction, St. Matthew at government. So, ang hirap makasingil sa local government. They splice ang kumpanya gaya ng YPR General Contractor, Elite General Contractors at Amethyst Horizon Builders ay inuugnay rin umano sa kanilang network. Sa Senate hearing, tinanong si Sara Diskaya tungkol sa kanilang yaman, subalit mariin niyang tinanggi ang akusasyon ng katiwalian. Hindi lamang sila lumitaw, din ang mga kumpanyang Sunwest at Highton Constructions at Development Corporation. Mga kumpanyang dating inuugnay umano sa pamilyang Ho sa Albay. Sa mga dokumentong lumabas, bilyon-bilyong halaga ng flood control projects ang napunta rito mula 2022 hanggang 2025. Pinatawag din sa pagdinig ang dating DPWH Secretary Manuel Bunuan upang paliwanag ang proseso ng pag-award ng mga kontrata. Samantala, ilang kontraktor naman ang hindi dumalo at ngayon ay may banta ng subpoena at posibleng arrest order mula sa Senado. Sa Kongreso naman, nakatapat ang pangalan ni Congressman Elizalde Zaldico, dating House Appropriations Chair, sa mga ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ang kumpanyang Sunwest at Highton na itinatag umano ni Saldi at ng kanyang kapatid na si Christopher Ko ay nakakuha ng milyong kontrata bago pa man siya umupo sa pwesto. Ayon sa kanilang pahayag, sila ay nag-divest na nang pumasok sa politika, ngunit lumabas sa mga record na may kaugnayan pa rin sa pamilya. Maging si Farida Ko, vice-gobernador ng Albay, ay may FS Co-Builders and Supply na napagkalooban din ng flood control contract. Dahil dito, mas lalo pang lumakas ang panawagan ng siyasatin ang posibleng conflict of interest ng mga mambabatas at opisyal na may koneksyon sa mga kumpanyang nakikinabang sa pundo ng bayan. 308 billion, yan ang inilaan na budget para sa flood control projects ngayong 2025. Ngunit ayon sa investigasyon ng Kamara, mahigit 100 billion ang nawaldas mula 2023 hanggang 2025 sa mga proyektong natuklasan, ghost o kaya'y palpak ang implementasyon. Isang tanong ang umuukit sa isip ng taong bayan, nasaan ang pira? Habang patuloy na lumulubog sa baha ang mga komunidad, ilang kontraktor at opisyal naman ang napapabilitang biglang yumaman. Ngayon, nakasentro ang mata ng taong bayan sa Senado, Kongreso at sa mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyon, PWH, Commission of Audit, BIR, DOJ at Ombudsman. May mga kontraktor na pinapatawag, may mga opisyal ng pinapaliwanag at may mga mambabatas na nasasangkot sa kontrobersya. Korupsyon ba ito o may mas malalim pang sikreto sa likod ng flood control budget? Mga pangalan ng kontraktor, opisyal at politiko, lahat ngayon ay nasa ilalim ng lintik ng investigasyon. At sa bandang huli, isang tanong lang ang kailangan sagutin: sino ang mananagot? Abangan.